Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Maupay nga aga haaton na tanan, adi naliwat kita hininaton farm radio program nga usapang agrikultura hatag haiyo ha Department of Agriculture Regional Field Office 8. So hinaoton tano anaton mga manmaratingan sugad gihapon ha nagkikita hinihinaton Facebook Live is of the niyo ako ha sa kupiton o sa ka-oras para maghatag hayuhan mga updates hiton activities nga gindumara nga diha Department of Agriculture. Maramanggod kita no bisan Desyembre ha. Busy lagi hapon nga dihitamon buhatan para maghatag hing mga interventions, pag-implementan aton mga programa nga sugad gihapon ang mga proyekto para ngadto hiton aton mga parag-umangan sugad gihapon han aton mga purpangisda. So dinhi naton programa is itatakal naton or pag-irestoryahan naton ang mga gindumara nga mga activities didahan mga nakalabay nga adlaw. Pero syempre before kita mag-start, hiton paghatag ayuhan update sa mga activities nga diha Department of Agriculture, diri naton hingangalimtan itong pag-greetan naton Regional Executive Director nga Sir Rodel G. Macapanyas. Good morning po sir. Ngan sugad gihapon kaupod niyan aton Assistant Regional Director nga hi Ma'am Jeneline Almeria. Ada gihapon na naton mga Division Chief ngan mga colleagues nga diha Department of Agriculture. Good morning po ha iyo. Ngan aton gihapon mga attached agency. Syempre aday ni hira kay nabulig iniha aton ha Department of Agriculture. Wherein ini naton mga attached agencies is may aday hininira mga kalugaringon gihapon nga mga proyekto or mga programa nga gin-implementar para makabulig nga to iton aton mga parag-uma. Thank you po nga good morning po ha iyo. Ngan syempre diri naton hingangalimtan ang pag-greet kay tungod manggod hini na naimugso ini na atong programa tungod po ha iyo. An aton mga parag-uma ngan sugad gihapon han mga purpangisda nga naton mga konsumidor. Good morning po ha iyo. Again of dan po ako niyo ha sa kubiton usa ka oras para maghatag ha iyo hin mga updates han mga activities na aton mga gindumara. Ngan para po kamo maging updated, please follow, like, and share po iton amon Facebook page and Department of Agriculture Eastern Visayas. Kay dida po iton amon Facebook page, dida po kami nagpo-post iton amon mga activities ngan sugad gihapon han aton price monitoring update. So para gihapon kamo maging updated han mga presyo kapag kaya nahiton aton mga pipira nga mga gimbabaligya nga mga agricultural commodities, pwede po niyo iscan ini po na aton QR code para po kamo makakarawat hin mga tax blast or natag pera na bayana itong presyo han bugas, han aton mga isda, han karne, ngan sugad gihapon, han mga utanon, ngan panakot. Syempre, yan naman god na Desyembre, kinahanglan naton magtipid, mag-budget, hiton aton mga panmamaliton, para yan na magnonotche buena. Oo, kailangan kasi maaram kita kung natagpera na yan na iton presyo, hiton aton mga panmamaliton nga duha mga merkado. So, yan natikangan naton itong paghatag ha iyo han update naton. So, di naman gud han nakalabay nga adlaw is nagdumara kita hinusa nga activity para hiton pasasalamat naton hiton aton mga magsasaka, anaton mga parag-umangan sugad gihapon han aton mga purpangisda. So, an aton gimbuhat nga activity amo ini an Paskong Baybayin, salo-salo kasama ang mga mangingisda,
at handog pasasalamat sa mga magsasaka. Kundiin inimanggod nga activity naton in Gindumara ngadto ha Barangay Takuranga, Palo, Leyte. Ang nasabi manggod nga aktibidad in ginpangunahan ini han Department of Agriculture Regional Field Office 8 kaupod an aton Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Din nakadto gihapon an aton taga DSWD ngan sugad gihapon in closely coordination han aton taga LGU Palo. So han nasabi manggod nga activity in usa ini na tribute para hiton aton mga parag-uma ngan sugad gihapon han aton mga purpangisda han ira mga nabuhat kay maaramanggod kita dako iton role hiton aton mga parag-uma ngan sugad gihapon han aton mga purpangisda para hiton aton pagkaon or hiton aton food sufficiency ngan supply ngan hiha aton dapit. Actually diri lahaton dapit ha, habugos talaga na naton or all over the world. Oo, ganon ka-importante iton aton mga parag-uma. Sanglit ini manggod na panahon or ini na activity na aton gindumara, hindi na naton gimpasalamatan an aton mga parag-uma. Hanasabi manggod nga activity gihapon, inaghatag kita hinpira nga mga interventions like for example han rice seeds ngan sugad gihapon han mga abono para ngadto hiton aton mga parag-uma ngan labot lagi hapon hiton han aton mga ginhatag in naghatag gihapon an mga taga BFAR han piranira nga mga inputs naging kikinahanglan hiton aton mga purpangisda nga nasa gihapon pasalamatan gihapon naton an mga taga DSWD kay naghatag gihapon inihirahin maabot 100 plus nga mga food packs para ngadto hiton aton mga purpangisda nga para uma nga presente han nasabi nga activity. Ngan para gihapon mabaroan niyo ang naging kabugusan nga activity na aton gindumara didto ha Barangay Takuranga, Palo, adi po ang naging mensahe ni Mayor Petilia. Pamatian po naton. No? Kami pala ako, ang kanapilon kita yan, hindi nga barangay Takuranga, adi kan Kapitang Dayday, niya mga konsehales, niya na, barangay, mga special bodies niya po, ngayon ba mga kapitan na niya na, upo na natin mga fishing ko, upo na natin mga farmers, adi nakita ko ni Kapitan June, mga panas, ang kabalasang dako, mga na smiley, ating pagdatingin, ang ating mga palay farmers yapon. So, kaupay ni nakatiro natin yan, sa nakipalod ako, na makakanti ako nakajoin ako mga ilo. So, congratulations sa inyo na tanan, hindi yung mga handang niyan, puli, na yung mga tagsa-tagsa, na mga kulungatong dito natin mga farmers, ang mga farmers, ang mga fisher folk, ang mga farmers natin na agad kung bintagan, hindi na pinaaking yung mga okasyon na bintagan, hindi ako na diin, ako na importansya na atong national government lagi kay kamong hindi mga kabarangayan at siya atong mga insirin natin ng pag-asa ng bayan, economy, food security. So napatihan nato na naging mensahe ni Mayor Petilia na kundiin iya manggod gin stress or gin emphasize talaga iton importansya han role hiton aton mga parag-umangan sugad gihaponan aton mga puro pangisda nga niha aton kinabuhi ngan sugad gihapon hiton aton food supply ngan sufficiency ngan hiha aton rehiyon nga nasa gihapon ha naging mensahe ni Mayor Petilia is nakadto gihapon an aton Assistant Regional Director nga Ma'am Jeneline Almeria para maghatag gihapon han mensahe. Ngan para mabaroan naton kung ano pa an aton mga pinanhatag nga mga inputs adi pamatian naton ang naging pamahayag or ang naging mensahe ni Director Jeneline Almeria. Yung papa celebrar natin because kung maray mangingisda,
wala kita kakaunon na isya. Kung maray magpuruman, wala kita kakaunon na bugas. Ngayon iba pa nga ang mga ilagit mo. So yan na, itaan niya na ang mga membrohan, fisheries and agriculture, magsiseremonial turnover na kita. Hindi kayahin na tanan makanhin para pag-isip. Okay? Pero, hindi nga akong ceremonial turnover for BIFAR, Director Maputo niya na-explain, pero for the Department of Agriculture, in close coordination with the local government union and mamatin na ginihapalo, through Nestor and iyon, Municipal Agriculture Officer, we will be having a ceremonial turnover of hybrid seeds and fertilizer. So, mga identified inilagay ng mayor for ceremonial purposes. But the activity is ongoing. So, I think for Palo, I think there are 300 or 400 farmers who are recipient of hybrid and another for the certified seeds. So, ayaw ka parang Mayor, ang aton relationship with the municipality of Palo, with our programs and projects are so strong because we understand each other upon compliance sa mga requirements. In fact, yesterday nag-discuss pala kami ni Mayor ng usapang ang project. Ayaw lanay, kami lanay ni Mayor. Okay? So, laking ihapon yan na. Pagsilibrar natin niya na ang atong kapitiro para ng mag-isda ng Mangkuruma. Gindarana mo din ang President Marcos na 20 bigas para sa lahat. So, although diringan tanan, matipin among truck na gindara dili. So, for Palo, we are slated 300 bucks at 50 kilos per bag. Okay? So, ang makakatagamtam, any walk-in, mapalista na mo dili, mabayad ng 200 kay kada usang nga tao. Kada usang nga tao, 10 kilos ang dapat para lang 10 kilos. Okay? May iba na sa ringkano, damo mananila. Ang iba, nagdala na lang yung sako, pero kanang 5 katao itsulog ito na sako. Okay? So, yung amon registry, usang katao, 10 kilos, mabayad din 200 pesos. So, amo adto ang naging mensahe ni Ma'am Jeneline Almerian, aton Assistant Regional Director nga diha Department of Agriculture. Kundiin, gin-emphasize gihapon niya ang importansya hiton aton mga parag-umangan sugad gihapon, hiton aton mga propaganda. Kay nayakan manggod hiya nga kun waray parag-uma, waray naton bugas. Kun waray mga propaganda, waray mga isda na aton makakaon nga dahiton aton hapagkainan. So, na-mention gihapon niya ang mga magkaduro dilain nga mga inputs nga sugad gihapon, hiton mga future plans naton para hiton aton mga parag-uma para mas mabuligan pa naton. Kay maaram kita nga diha Department of Agriculture, usa naton nahingya para hiton aton mga parag-uma nga sugad gihapon aton agricultural sector is mas mapahitaas pa iton mga produksyon naton aton mga parag-uma, meat, be rice, or vegetables, or nga diha livestock, mapahitaas manggod iton aton production. Ngan aside gihapon iton, mas mapahitaas gihapon iton income hiton aton mga parag-uma. That's why we are giving hiton mga interventions nga makakabulig nga to iton aton mga parag-uma. Kay maaram manggod kita yun na panahon is mahal na itong pamalit hiton aton mga inputs, agricultural inputs nga asay gihapon itong pagsasweldo gihapon ni ngadto hiton mga na magtratrabaho ngadto hiton ira farm. So, amo adto ang pira naton ngan usa gihapon ha-highlight na sabi nga activity is ang pagkaadahan atong 20 pesos na bugas naging babaligyang naton ngadto hiton aton mga mulupyo. Actually ni naton 20 pesos na bugas is deri inila
para ngadto hiton mga vulnerable nga mga tawo, kundi pwede gihapon na makapalit an aton mga mulupyo. Actually, for all na po inihiya na aton 20 pesos na bugas. Kay kung kuhanan naton, mababaruan naton, una naton na pag-launch ni na 20 pesos bugas is for vulnerable sector la po. An aton mga solo parents, senior citizen, mga sugad po hiton na mga sector la po an nakakatagamtam han atong 20 pesos bugas. Pero yan na ha, for all na. Open na po inihiya for all. Makakapalit. Kundi na no, 5 kutob 10 kilos na bugas, itong pwede mapalit hiton usa ka pamilya. Makikita naton hiton na napulo ka kilo is 200 pesos hiton aton kapalit. So, dahon na ini nabulig para haira, tungod manggod nga itong pamresyohan na pagkayana. Kung nakakita ka mo hiton aton price monitoring update is na ada 40 plus pesos iton presyo hiton bugas, kutob 60 pesos. Oo, so ganun po kadako iton matitipid hiton aton mga mulupyo nga mapalit hiton 20 pesos na bugas. Kay iton inimanggod na atong 20 pesos na bugas is actually nagpapadayon ini hiton pera naton na mga munisipyo nga nagdumara na kita hinlaunching ngadto. Kay didahan nakalabay nga adlaw yakan ko pa man nagdumara kita hinlaunching ngadto ka Katarman, Northern Samar, ngan sugad gihapon ngadto Hayabong Samar, ngan I think same day gihapon ngadto Palo Leyte is nagdumarahan launching ngadto La Paz Leyte. Ngan may gihapon pirapan ng mga munisipyo or mga provinces na nagdudumara hini na 20 pesos na bugas na pwede mapalit hiton aton mga mulupyo. Ngan kung may daman niyo mababaroan ng mga sugad hini nga mga panhitabo ngadto iton iyo lugar or kung harani man kamo is pwede po kamo pumakadto para po kamo maka-avail hini na tag 20 pesos na bugas nga para gihapon actually makakabulig na talaga ini kay dako iton aton matitipid. An aton matitipid is ipapalit na lang naton ngadto hiton aton igsusura. So ayun po mga kasangkayan naging activity naton an aton attenderan na activity han nakalabay nga adlaw. So sana po nakakuha po kamohin mga impormasyon na iyo ging kikinahanglan. Again po, kung may da po ninyo mga pamakiana in regards nga diha Department of Agriculture, pwede po niyo bisitahon iton iyong mga Municipal Agriculture Office or Provincial Agriculture Office or di nga diha amon opisina. Pwede gihapon kamo mag-message nga dayton amon Facebook page and Department of Agriculture Eastern Visayas. Pero kung ang iyong mga concern is about po iton RSBSA, pwede po niyo i-message iton ira Facebook page. Ang ira Facebook page po is RSBSA Eastern Visayas. So, pwede po niyo ma-message kung ito yung mga concern is about iton RSBSA registration, an aton mga pinanahatag na cash assistance, or an aton IM card, intervention monitoring card. Amo po, pwede po ninyo ma-message iton era Facebook page. So, dinilanay naton temporaryo tapusan nini naton programa. So, hinautuntaan aton mga manmaratingan sugad gihapon han mga nagkikita hini na aton programa nga usapang agrikultura. Isubdan lagi hapon niyo ako mga masunod naton na episode para po maghatag haiyohin mga updates mga nabuhat naton na mga activities or kung may adaman niyo mga clarification pamakiana gihapon para po naton ini mabatons. So again, ini ngay ani Elizabeth Hugo, damo nga salamat nga maupay nga aga aton na tanan. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sibuyas na hindi po sumusunod sa MSRP. Ganun talaga, kapag puno na ang salog, dapat ka nang kalusin. Diba sabi nga ni FPJ? Lalim mo ng notice, ay 3 araw na ang mga tindero para magsimite ng paliwanag na naglalaman ng pinanggalingan ng produkto. Saan niyo ba kinuha yung sibuyas na yan?
Ba't sobra-sobra naman? Asin nyo. Ang alat at lokasyon ng supplier at dahilan ng mas mataas na presyo. Kaya para magkasabit-sabit na, magkahetot-hetot na kung sino-sino dapat sagasaan. Kaya ako naman ng DA na dadalasan pa ang pagsasagawa ng market monitoring ngayong holiday season. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Siguro kahit hindi na magmantuman yung DA doon, napuntahan yung bawat palengke, siguro yung taong bayan na mismong namimili, no? I-record nila, pati yung kanilang conversation, i-record nila. Marami namang camera at recorder naman ng mga cellphone ngayon. Noon. Total, may kanya-kanyang CCTV din naman ng mga palengke. Makakapture din yung usapan, madidinig din doon kung gugustuhin. Marami sigurong mahuhuli pag gano'n. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Ibalikan natin ang Bicolandia. Training on cacao production ng DA Bicol Region ay nilakuhat po ng 20 miyembro ng asosasyon. Sabihin natin ang detalye si Albert Orango, WJS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa isinagawang training para sa cacao production processing and sustainability practices to combat climate change ng Department of Agriculture Bicol sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Lumahok ang higit 20 miyembro ng Bicol Cacao Growers Association Incorporated at ilang cacao farmer, cluster leaders at technical staff. Ayon sa Department of Agriculture Bicol, layunin ng 2 araw na pagsasanay na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga cacao growers upang mas mapalago ang kanilang produksyon, mapahusay ang pagproseso at mapalakas ang mga pamamaraan upang makapag-adapt sa nababagong klima. Bukod sa lecture, nagkaroon din ng on-site demonstration ukol sa cacao drying and fermentation na ginanap sa Morava Foundation Processing Facility sa Kamalig, Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Alvaro Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay, Bicolandia. Ako tuloy si Aiko. Good morning, ha? Nagigising yun. Secretary Cesar Chavez. Good morning, Sec. Good morning, Manoy. Kay Mayor. Mayor Tony. Okay. Meron pa tayong report bago tayo mag-break. Dole naman, bahagi na higit sa 800,000 makamakinarya ng pangsaka. Tulong pinansyal sa magsasaka natin dyan sa Lamot, Ifugao. Kailan? Dyan sa Nueva Ecija, meron din, ho? May natin ang mga kwento ng balita nakatutok si Joseph Camanas. ECEQ, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio ng Malamig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Aabot sa 800,000 pisong halaga ng assistance at farm machineries ang ipinamahagi ng Department of Labor and Employment Cordillera sa lalawigan ng Ifugao bilang bahagi ng ika-72 anibersaryo ng kagawaran. Sa bayan ng Lamot, Ifugao, ipinasakamay sa mga benepisyaryong magsasaka ang mahigit 600,000 pisong farm machineries at gamit pangsaka sa Poblasyon West Agricultural and Entrepreneurs Organization. Ang equipment package na kinabibilangan ng hand tractor, tiller, brush cutter, water pump at iba pa ay magpapahusay sa kanilang pagsasaka at maitaas ang produksyon ng kanilang mga pananim. Ayon kay Ifugao Senior Labor and Employment Officer Odessa Bustamante, ang tulong ang siyang magiging tulay upang maiangat ng mga magsasaka ang kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng Integrated Livelihood Assistance Program ay matutulungan ang mga micro, small, and medium enterprise na mapalago ang kanilang kita. Kamakailan ay 7 MSMEs ang nakakumpleto ng kanilang Technical Advisory Visit Orientation na siyang naging susi upang maibigay sa kanila ang mahigit 200,000 pisong tulong pinansyal. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Ang lamig dyan, Baguio City. Lamig ngayon doon. Bago tayo mag-break, binabati muna natin ang happy birthday at magparamdam ka. Nabati ho natin na nagpapatawag sa pangalang Efraim Ronquillo Gaitos. Nako! Happy birthday sa'yo, boy! Magparamdam ka. Masarap ang almusal pagkaganyan. Babalikan ho namin kayo. Sandali po lang, mailan mo ng mahalagang paalala. Balik mo pala tuntunan, babalik mo ang usap agrikultura. Isa may napapahinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sandali po lamang.
Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala, tayo ay mamahal nang walang kapalit. Ng Radyo Pilipinas. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y mag-inom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pamamahalan, pamibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay
isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Ay, speaking of Bicol, mga Oragon, ay good morning kay Tatay Jesus. Si Tatay Jesus, yan ho yung tinulungan ni Miss Ivana Alawi na makabalik ho dyan sa Bicol at makapiling ang kanya mga mahal sa buhay. Kasi ano ho siya eh, estranghero na ho siya, natutulog na sa kalsada dyan sa may EDSA Extension sa Pasay. Lapitan, aba, mahilig mag-prank-prank kasi itong si Ivana Alawi. Morning, Ate Ivana, ha? May natutuwa, madam, sa pinagagagawa mo. Hindi raw Pasko, talagang tuloy-tuloy ang pagtulong mo, ha? Isang taon, tumutulong. Sa mga nakatawag ho ng pansin, yung pagtulong nga ho niya rito, Tatay Jesus. Nakasabay pa ng birthday ni Ivana, panganakan din ito ni Jesus. Tama ba? Ito na. Maraming salamat ho, si Ivana Alawi. Kung natutuwa, ma'am, tuloy-tuloy ang biyaya sa kanya eh. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. At po natin ang Bicolandia muli. Albay tayo ho. 23 magsasaka dyan sa Albay, nagtapos sa magsasanay po sa Value Added Coconut Projects ng Provincial Agriculture Office. Detalye, nandiyan po naman si Paul Hapin. WJS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakapagtapos ang 23 coconut farmers sa Albay sa isang 3 araw na pagsasanay na layong palawakin ang kanilang kasanayan sa pagpoproseso ng coconut products at byproducts. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute at ang Albay Provincial Agriculture Office. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layo ng inisyatibang ito na mabigyan ang mga magsasaka ng praktikal na kaalaman kung paano gawing high-value products ang mga hilaw na materyales mula sa niyog. Inaasa makakatulong ang programa sa pagpapalakas ng kabuhayan at pagpapatatag ng industriya ng niyog sa lalawigan. Sa isinagawang closing ceremony, itinampok ang bagong kasanayan ng mga kalahok at ang kanilang pangakong maisabuhay ang mga natutunan sa kanilang komunidad. Suportado rin ang pagsasanay ang layunin na magkaroon ng diversified at sustainable na pinagkakakitaan ang mga coconut farmers. Ang farmer-level training on the production of coconut products and byproducts ay isinagawa mula December 3 hanggang 5 sa FITS Room ng Albay Farmers Bounty Village sa Kabangan, Camaligalbay. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Good morning lang kay Kagari de la Paso. Panood ko one time, ha? Special mention ka na Pangulong BBM, ha? Ari ka mo siya ka na. Ay, aha. Makakaugnayan mula po sa tanggapan ng Department of Agriculture. Dito nakakausap. Okay? Usapan na natin yung sagip sa kaak na yan. Sabi nga ho ni Senador Kiko Ilinan. Ilang Kiko na talagang tutuko sa agrikultura ang nagtatrabaho pareho eh. Yung isa Secretary ng Agriculture, Francisco Kiko Laurel, Kiko Pangilinan. Ayun. Usapan natin sa sagip sa kaak. Kasi NFA lang pwede bumili ng bigas eh. Di ba sa mga palay? Bidding yun ha. Puro lahat yan, negotiated lahat yan. Pwede na, kahit sino na. Mapipilay dito mga trader siguro.
natin yan, pag-usapan natin. ASEC, Joycel Panlilio, Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture sa ating mga kaugnayan. Attorney Joycel Panlilio, ma'am, magandang umaga po and advance Merry Christmas, Happy New Year. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig at maligayang Pasko din po. Yes, ma'am, good morning po. Welcome mo muli, minsan pa sa Usapang Agrikultura, si Kahiro po ito. Pwede ba bigyan niyo muna kami ng konting paliwanag? Ano po bang dapat nating maging pagkaunawa dito sa usaping sagip sa kaaga? Yung sagip sa kaak po kasi nakatutok po ito sa dalawang aspeto. Yung una po yung tinatawag po nating enterprise development para po yung ating mga magsasaka at mangingisda ay maging magagaling po silang negosyante at maging sustainable po yung kanilang kabuhayan bilang magsasaka at mangingisda. At yung pangalawa po nito ay yung tinatawag po nating direktang pagbili po ng gobyerno sa ating mga magsasaka at mangingisda para maiwasan po yung mga nasa gitna po ng ating mangingisda at magsasaka at sa ating mga mamimili. Ay, yung mga middleman, kasi kung minsan yun ang nagiging dahilan kung bakit sobrang super taas na nagiging presyo nito eh. Yes po, marami pong pinagdadaanan dahil po dito sa Sagip-Saka, mas diretso na po silang makakapagbenta sa merkado, yung private po and even the government. Itong batas na ito mukhang matagal na eh. Ang problema nga lang ho yata, hindi masyadong napapansin at hindi gumagalaw ang LGU at ilang sangay ng ating pamahalaan. Pero ito, lately, may mga bagong magdagdag yata ng mga usapin at iniutos na mismo ng Pangulo na gumalaw-galaw na ang dapat gumalaw. Ano ho? Simula po noon, kamusta na ang naging takbo nito? Nagsimula na po ang Department of Agriculture. Actually, even before po nagkaroon po ng Executive Order 101, ito po yung nagdidirekta ng full implementation ng Sagip-Saka Act. Nagkaroon po yung kagawaran ng pagsasaka ng malawakang information dissemination campaign. Sinimulan po namin ito with our DA family. Siyempre po yung ating mga implementer, kailangan naiintindihan po nila ano ba itong Sagip-Saka Act na ito, paano ba ito i-implement. At pagkatapos po noon, bumaba naman po kami sa mga ating extension workers sa local government units para ganoon din po ang naging objective, ipaliwanag po ano ang batas, ano po ba ang tulong sa mga magsasaka at sinama na rin po namin yung marami na po kaming mga farmers and fisher folk na na-orient na rin po tungkol sa batas at nalaman po nila ano po ba yung mga benepisyo na maaari po nilang makuha sa ilalim po ng batas na ito. Kamusta po naman ang naging reaksyon, Atty. Joycel? Kamusta po ang naging reaksyon? Alam naman natin na yung mga trader, palibasa nga, NFA lang dating namimili. Itong mga trader, magaling na mga manipulator eh. Maraming pamamaraan paano hulihin at masilo yung mga farmers natin na talaga namang sobrang pahirap naman kuminsan sa kanila. Anong reaksyon nila? Anong mga naging epekto sa mga private traders? Wala po kaming, ako po personally and even during our orientation, wala po kaming diretsong nakausap na mga traders, lahat po ng mga nandun kasi po meron din po tayong mga farmers na sila po mismo ang nagbebenta. Naging maganda naman po yung kanilang pagtanggap sa amin ng kung paano po i-implement itong batas dahil sigurado po kasi mas mataas yung kanilang kita kung isipin po natin or makikita po natin ang objective nito ay pati po ang ating mga consumers ay magkakaroon po ng benepisyo dito dahil nababawasan na nga po yung mga nasa gitna ng bilihan, mas magiging abot kaya po yung presyo ng ating mga agri-fishery products at the same time tataas po yung kita ng ating mga farmers. Siyempre po doon po sa ating mga traders, tingin ko naman po magiging mas maganda rin po yung paggalaw ng presyo sa merkado dahil mas malaki na po kasi yung opportunity ng ating mga farmers na magkaroon po ng buyers, mga institutional buyers and even the government. So yung competition medyo gaganda, magiging stable po yung ating mga presyo lalo na po doon sa palay dahil meron na din pong direktiba ang Pangulo na bumili po ang ating mga local government units ng palay mula po sa ating mga rice farmers. Sana nga gumagalaw na, no? Kasi nga nung mga nakalipas, medyo mabagal at hindi ganun na nakakatawag ng pansin. Yung mga LGU natin, siguro nga sa ako lang pa rin ng sapat na informasyon sa mga bagay-bagay na nakapaligid doon dito. Pero ngayon po, kamusta na ho ito? Ano ang feedback na nakararating ho sa inyo riyan? Marami na bang mga LGU, marami na bang ilang ahensya ng gobyerno
ang namili direktamente ho. Wala na mga bidding-bidding at mga negotiated sale na lang lahat dyan. Kamusta po ang feedback? May mga report ba sa inyo? Ngayon po nag-gather pa lang po kami ng datos kung ilan na po ba ang namili. Pero nung nakaraang taon naman po ay meron naman na pong mga sangay ng pamahalaan na diretsyo na pong bumibili sa ating mga farmers. Kamukha nga po yung nadidinig na po ninyo before na ang Nueva Ecija po ay diretsyo pong bumibili ng palay mula sa ating magsasaka. And even the National Nutrition Council ay diretsyo na rin pong bumibili sa mga farmers, pati po yung sangay po ng DA, yung National Dairy Authority and yung Philippine Carabao Center. Para naman po sa milk na nagagamit po ito sa milk feeding program ng Department of Agriculture. So ilan po iyan sa diretsyo na pong bumibili. At sa ngayon nga po ay aside from the issuance po ng Pangulo ng direktiba regarding full implementation ng Sagip-Saka, ay naglabas na rin po ang ating Government Procurement Policy Board ng mas pinadali pong pagbili ng pamahalaan mula sa ating magsasaka. Even our farmers and fisher folk, mas madali na po silang makakasali dahil nabawasan na po yung mga requirement ng mga documents. So, mas na-open na po natin yung opportunity na makapagbenta po sila diretso sa pamahalaan. Lalo na siguro kung talaga magiging aktibo po yung ilang sangay ng ating gobyerno, kagaya po ng mga ilang reformatory institution. Yung mga BJMP, Yes, po. Bureau of Correction, Opo. napakarami din yung pinakakain ho niyan. Kung rekta na natin Opo. sa magsasaka, mabibili ho yan, at hindi tayo dadaan pa ng mga middleman, ng mga traders na yan, malaking katipiran at malaking tulong talaga sa mga magsasaka natin nationwide. Opo, sa katunayan po yung ating pong mga agrarian reform beneficiaries under po ng Department of Agrarian Reform, nagsusupply po sila sa BJMP. Regular po nila itong ginagawa. So, nagiging maganda naman po yung implementasyon ng Sagip-Saka Act ngayon, lalo na nga po na nagkaroon nga po ng executive order ang Pangulo. Okay. Tip over, ano yan eh, October 25, 2025 ho yan eh. Tama po. Tama po. Inuutos ho, yung executive order na nag-uutos sa lahat ng hensya ng gobyerno, LGU natin maging state universities na Yes, ganap po, na yes, ipagtupad yung batas na yan. Sa mga state universities ho natin, kamusta ang monitoring nyo? Nagkakaroon din po kasi kami ngayon yung malawakang information dissemination at kung paano po nila ito mai-implement. Sa ilalim naman po kasi ng Sagip-Saka Act, yung particularly yung Section 11, ito po yung provision para po sa direct purchase. Mandatory po kasi sa ating national and local government agencies, kasama nga pong SUCs, na yung kanila pong pagbili, basta po meron silang requirement ng agri and fishery products, kailangan po talaga mandatory na sa mga diretso po silang bumili mula sa magsasaka at mangingisda. So gina-guide naman, nagkaroon po kami ng mga orientation sa kanila, guidance po paano po ito gagawin at meron din po kami ipapalabas na guidelines para po dito. Kasi kahit po yung ating mga food concessionaires, tapos yung mga government events po natin, kailangan po yung mga pagkain po doon ay meron pong porsyento na kailangan po diretso din po nilang bilhin sa mga magsasaka at mangingisda. At maglalabas po kami dito ng guidelines paano po nila gagawin. At bagay na ito, Asik Joycel, hindi lamang sa palay, hindi lamang sa bigas, hindi mo sa mga fisher folk, sa mga mangingisda ho natin, sa mga lamang dagat, di ba? Opo, lahat po talaga ng agri-fishery products, kapati nga po process ay covered din po nito. Yung lahat po, kahit po karne, manok, yung itlog, lahat po ng gulay, yun nga po, nabanggit niya pati po yung bigas. So lahat po ng klase ng agri-fishery products ay kasali po dito. Kumusta na po, paano naman tumatakbo yung tinatawag ko nating Sagip-Saka Desk sa mga opisina po ng DA, o sa mga gusto magparehistro at mga impormasyon kinakailangan po nila, kamusta po ang pagtanggap po dito ng taong bayan? Meron po kasi kami, sa ngayon po ang tawag po natin dito, yung Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Information System. Yun nga, tama po, desk. Yun po yung tumatayo yung bilang Sagip-Saka Desk. So available po ito sa lahat po ng ating mga regional field offices at
alam naman na po ng ating mga magsasaka at mangingisda na existing na po itong mga desk na to at ang una po nilang ginagawa ay magparehistro po doon sa tinatawag po nating FEDIS dahil kailangan po ito para po maging beneficiaryo po sila ng programa under the Sagip Saka Act. At nais ko lang po sanang i-share na at nananawagan po ako sa ating mga farmers and fisher folk na magparehistro po sila dito sa FEDIS dahil sa October 22 po sa susunod na taon o sa 2026 bago po sila makasali sa direct purchase po ng under the law ay kailangan po ay FEDIS registered po sila by October 22, 2026. Aside naman po sa FEDIS desk, maaari din po sila magparehistro online. Pupunta lang po sila doon sa FFEDIS at da.gov.ph ay pwede po silang mag-register doon sa ating FEDIS para hindi na po nila kailangang pumunta po sa mga sagip sa kades lalo na po kung medyo may distansya rin po mula doon po sa kanilang mga lugar yung aming pong regional offices. Tony Joycel Panlilio, ma'am, ipaalala lang ho natin sa mga nakikinig sa ating LGU, no? Nagbabala ho dyan si nung babala po dyan si Senator Francis Pangilinan, merong banta doon sa kanilang mga budget. Yung kanilang mga budget, yung mga ahensya ng yan at yung mga LGU, hindi ho magpapakita ng mga konkretong mga plano para maipatupad yung batas na yan, yung mga nganib yung kanilang mga budget. Bago magpasko, maliwanag at maayos na raw lahat yan. Maganda naman po yung kanilang pagtanggap dito. Sa katunayan, nakipag-ugnayan po kami sa mga League of Municipalities, League of Provinces, at maganda po ang kanilang pinabatid na suporta para po ma-implement po itong Sagip Saka at diretso po na silang bibili mula sa farmers and fisher folk. At mandato naman po ito ng batas, kaya kami naman po ay handa para po sila ay gabayan po para po ma-implement po itong requirement po ng batas. Yun. Next year ho yata, mukhang naglaan po ng 500 milyong piso. Para palawakin pa itong Sagip Saka program na yan sa susunod na taon. Pasok na po ito sa 2026 budget. Pwede ho ba naming malaman ano ba ang plano, anong plano doon sa pondo na yan, sa po gagamitin yan, at ano-ano ang dapat nating asahan? Opo, yung nabanggit ko po kasi kanina na isa pong mahalaga din pong component nitong batas, yung enterprise development. Yung gagawin po natin silang ganap na mga negosyante, hindi lang po sila basta producer. So isa rin pong feature nito ng pag-i-implement po ng batas yung tinatawag po nating Enterprise Capacity Development Plan. So bawat grupo po ng ating magsasaka or mangingisda ay gagawan po natin ng plano. Para po magawa ito, nagkakaroon po tayo ng pag-aaral o pag-a-assess doon sa grupo kung kumusta po ba, ano ba yung estado ng kanilang kabuhayan sa ngayon at ano ba yung kanilang mga pangangailangan. So ang intervention po o yung mga tulong na binibigay po natin sa ating mga magsasaka at mangingisda ay base po sa kanilang mga pangangailangan. Kung ano po ang kailangan, yun po ang ating ibibigay sa kanila. So ito pong 500 million, ito po ang pilot na pag-i-implement po nitong mga plano na ito. Multi-year po ang plano at yung pondo po ay ilalaan po para po pambili ng mga intervention na pangangailangan po ng mga identified po na beneficiary po dito. Aside po dito sa mga plano na popondohan po ng 500 million ay nakasama din po yung pag-establish dito ng mga Sagip Saka desk po natin sa mga regional field offices at yung gastos po para po sa pagpo-profile sa ating mga grupo. At sana nga po ay maging maganda po yung ating implementation para kung ano po yung faktong kailangan ng mga farmers, yun ang maibibigay. Hindi po yung basta isang beses kailangan po nila, for example, ng traktor ay yun lang ibibigay. Kabuuang pangangailangan po ng mga grupo ang target po natin ibigay sa kanila. Is isang panibagong pag-asa ho yan sa ating mga magsasaka. Kasi nga, ang feeling kasi ng mga magsasaka, wala nang bibili ng kanilang mga ani, bubulokin na lang hanggang sa masira, di sayang. Paano, medyo makakatipid ho tayo at malaking tulong ito sa bayan. Opo, kasi po, actually, even the government po ay magbebenepisyo dahil targeted nga po yung ating intervention sa ating grupo, magiging efficiente rin po yung paggamit ng pera ng taong bayan. Yun. Joycel Panlilio, ma'am, maraming salamat sa pagkakataon binigyan niyo po sa amin. Siguro, parting words. Bago tayo maghiwalay, ma'am, dapat next year magkakausap tayo. Kompleto pa rin ang daliri natin sa kamay, ha?
So para po doon sa ating mga magsasaka at mangingisda, yung nabanggit ko po kanina, wag pong kalimutan na mag-register na po tayo sa ating FEDIS at asahan po ninyo na gagawin po namin ng lahat para po maramdaman po ninyo ang benepisyo ng Sagip Saka App. Maraming salamat po at magandang umaga po. Thank you, ma'am. Paabot ng pangangamusta kay Secretary L'Oreal tsaka kay Monchet Laranyo. Matagal ko nakasama yan way back early 90s ba. Yan. Makakarating po, makakarating. Thank you, ma'am. Ingat po kayo. Stay safe. Good morning. Thank Salamat you. po. Salamat. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. O si Ate Monchet Laranyo. Saka na, Kuyang Chris. Abi. Ayun. Bago pa lang pala nag-asawa yung mga, akala ko dati may mga apo na sila. Makuya nung araw. Nandun kami dati sa kung tawagin Sleeping Giant na network. Mukhang nag-sleep well na talaga. Dala kaming oras sa ngalan nila Roger, Rolly, Roban, Arnel. Muna may iba pang kasama natin sila Nida, Susan, Jamard. Diyan pa nila sa Sam, Marisol, Julius, si Camille, si Rona. Sa ngalan pa rin po ng ating mga gigiting na sila Julius Gonzalez. Christopher, ingat kayo sa ano ha? Ingat lang. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada, galaw-galaw para hindi pumanaw. Sa mga may obligasyon, kila Buder, kila Sister, galaw-galaw tayo, pati pumanaw talaga ho. Hero, Ilustre, Obrigado, nag-iiwan, anumang bagay na matid at tama hindi mo ginawa. Tinuturing na kasalanan, laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, po ay isang paraiso. Isan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong magpaninlang. Nakasuporta sa inyo. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Serving the